Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang araw po sa inyong lahat. Buwan na ng Oktubre, ngayon ay October 1. Araw ng Miyerkules. At oras ng Orly in the morning. Sa ngalan ni Kaaron Orly Navarro, kasama niyo po Liway Manantani Paragire. Sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. At syempre sa labas ng himpilan, kayong lahat na ating mga suki, good morning, good morning, good morning. Last quarter ng taong 2025. Pero kahapon bago matapos ang buwan ng Setyembre, isang napakalakas na yugyug na lindol ang yumanig sa Cebu. Ito nga magnitude 6.7 na lindol yumanig sa ilang bahagi ng Visayas at nagtaas na rin ang babala sa tsunami. Ito po yung sa ulat ng PHIVOLCS o kaya Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Nangyari yung yugyug o yung lindol bandang alas 9:59 kagabi. May lakas na magnitude 6.7 ang lindol na may lalim na 10 kilometro at natukoy ang epicenter nito sa layong 17 o 17 kilometro hilagang silangan ng Bogo City, lalawigan ng Cebu. At batay sa reported intensities, naramdaman ang lindol sa San Fernando, Cebu, intensity 3 at Lawang, Northern Samar. Samantala, ayon naman sa instrumental intensities na naitila ng PHIVOLCS, sumabot sa intensity 6 ang pagyanig sa Cebu City at Villaba, Leyte. Bandang 10:24 ng gabi naman niyanig ulit ng lindol ang Bogo City na may magnitude na 5 ang lakas pa rin. Naramdaman naman ang magnitude 3.8 na lindol sa Tabogon, Cebu, bandang alas 10:39 ng gabi. At kagabi ay hanggang sa ngayon patuloy na minomonitor ng PHIVOLCS ang nasabing aktibidad na nagpaalala sa publiko na maging mapagmatsyag sa mga posibleng aftershocks. Base sa mga report sa mga post sa Facebook, yung mga pasyente at medical staff ng Cebu City Medical Center, sila po ay in-evacuate mula sa building. So makikita po dito na naging alerto yung mga hospital staff at syempre yung mga bantay ng mga pasyente. Dun sa Consolacion, Cebu, ito po yung ilan sa mga naging epekto ng nasabing napakalakas na lindol, 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Isang mall sa Consolacion, Cebu nasunog matapos ang nasabing lindol. Pinalikas naman yung mga naninirahan sa mga condo building sa Lapu-Lapu City, Cebu kasunod ng malakas na lindol. Yan yung medyo mahirap para naman sa
pag-uusapan lang, kumbaga, kapag high-rise, ayan, mga condominium, tinitirhan pag may ganitong mga kalamidad, lindol, sunog, you can just imagine yung hirap ng andun sa sa matataas na level ng isang high-rise o mataas na building. At ipagdasal po natin, isama natin sa dasal ang ating mga kababayan na naapektuhan, tinamaan ng nasabing napakalakas ng lindol. Kasama na rin yung ating mga kababayan na nasalanta ng napakalakas na bagyo nitong nakaraan. Visayas pa rin po yun. At sana yung mga kababayan po natin, yung mga lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan, kagaya ng dito sa Dagupan City, sa Calasiao at karatig na mga bayan, ay sana patuloy ng dire-diretso ng humupa yung baha. Pero kahapon yung post ni Attorney Carlo Fernandez, sabi niya umulan. Di ba biglang umulan ng napakalakas? Sabi, tumaas na naman yung tubig dito sa amin. Diyan sila sa may Sanggunian, sa Karanglaan. Samantala, congratulations po muli kay Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Siya po ay elected, isa sa mga elected officials, newly elected officials ng League of Vice Governors of the Philippines. At nitong nakaraan ay ginanap yung kanilang oath-taking sa Malacanang at mismo si President Bongbong Marcos siya ang officiating officer ng kanilang oath-taking. Sa mga balita pa rin po natin, mga kaibigan, dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ayan, di po ba dito sa bayan ng Calasiao, merong basketball league dyan, may paliga. Ganon din sa bayan ng Rosales at iba't iba pang lugar. Eto, muli, inanunsyo na ng provincial government ng Pangasinan na muling gaganapin ang The Governor's Cup Intertown Basketball Tournament. Witness intense games, hometown pride, and the best of the province's basketball players. Malapit na yan. At sa mga basketball players na gustong mapasama sa team ng inyong bayan o kaya lungsod, ayan, pumunta lang po kayo sa Mayor's Office, dyan sa inyong LGU. Lokal na pamahalaan. Magtanong patungkol dito at kung meron silang pa-tryout, sali kayo sa tryout. Kahapon naman, nagbukas na, 2 araw to. Sabi ko nga, pwede kayong pumunta, free naman yon. Magaganda yung kanilang mga yung kanilang mga topics para sa mga entrepreneurs. Sa pagbubukas kahapon, nakita natin yung mga guest nila. May mga estudyante mula sa mga iba't ibang paaralan dito sa lungsod ng Dagupan. Ito yung Negosyo Expo. So ngayon, day 2, ito yung mga topics dun sa mga seminars, Prosperity with Purpose, Aligning Finances with Faith. How to put up a tutorial center, digital marketing and branding, why you need a POS in your business, how to start a dropshipping business. Mamaya, parinig ko sa inyo yung interview dun sa president, yung organizer ng nasabing Negosyo Expo 2025. Sa ano po yan? Sa Stadia, dyan sa Lucao. Pwede po kayong pumunta doon. Pag may free time kayo, drop by lang kayo, merong exhibit. At saka, meron yung mga pa-seminar. Meron silang mga speakers, syempre. Ayon sa Secretary ng DPWH, ang bidding daw sa mga DPWH projects ila-live stream na. Para yung mga kasama sa bidding na yung honest to goodness, nasasali talaga sila. At may kakayanan sila para igawin yung project na yon. Inanunsyo ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na ila-live stream na nila ang mga isasagawang bidding process ng ahensya sa mga proyekto nito para na rin sa transparency. At ayon pa rin kay Secretary Dizon, magpapaskil ang ahensya ng live stream links sa kanilang social media pages upang madali itong ma-access ng publiko.
Matatandaan ng alisin ni Dizon ang suspension sa procurement activities sa mga locally funded projects. Naglabas siya ng isang memorandum na nagtatakda ng mga preliminary measures na dapat sundin sa pagdaraos ng bidding process. Kasama na rito yung live streaming ng bidding activities. Ayon sa kalihim, sisimulan ng DPWH ang live streaming sa procurement process para sa multi-million-dollar na Bataan-Cavite Interlink Bridge Project. So kumbaga, itong project na to, meron na siyang master plan, implementation na lang. Naniniwala si Secretary Dizon na sa pamamagitan nito ay mas mapapalakas pa ang monitoring ng publiko sa mga proyekto ng DPWH at hindi na mauulit pa ang korupsyon sa ahensya. At alam naman po natin na hindi matik yan na agad-agad matatanggal, totally, 100%. Pero magandang panimula ito, magandang aksyon, yan, na maganda yung naabulgar yung milyon-bilyon na korupsyon na nangyayari at nangyari dyan sa DPWH sa mga budget na para sa mga flood control projects. At alam po natin na marami ang aburido hanggang sa ngayon dahil sabi nga nila, ang investigate nila mga flood control projects from today, this year, and back, 10 years back. Eto naman, balita pa rin, balitang nasyonal pa rin ito. Kalaboso ang isang British national makaraang suntukin sa mukha ang isang doktor kamakalawa ng gabi sa loob mismo ng ospital sa Quezon City. Nasa custody na ng Criminal Investigation and Detection Unit, Quezon City, at nahaharap sa kasong physical injuries at alarms and scandal ang suspect na ang alias as IMJ. Siya ay 53 years old, architect at residente ng Barangay Poblacion, Makati City. Pansin nyo, ano na lang to, mga nickname na lang o mga alias ang binabanggit, pati yung sa suspect at saka mga victim. Data privacy ng victim at saka suspect. Kaya wag ho kayong magtaka kung may mga balita na kayong nababasa o kaya napapanood na wala yung mga kompletong pangalan lalo na ng suspect ay dahil nga yan sa data privacy and protection ng lahat na innocent until proven guilty. At base sa investigasyon ni Police Staff Sergeant Bernadette Bennett Stephen Liadok ng CIDU, Quezon City Police District, nangyari ang pananapak sa biktima na si alias Noel, 32 years old na doktor, bandang alas 6 ng gabi nitong linggo sa loob ng emergency room ng Veterans Memorial Medical Center sa North Avenue sa Diliman, Quezon City. Pero bago daw ito, bandang alas 5:45 ng hapon nang isugod ang nasabing suspect sa emergency ang kanyang kasintahan na si alias Ann na nooy nagsisisure. Agad na inasikaso ng biktima si Ann na tila balisa at nagwawala kung saan pinakakalma ng doktor ang etong si Ann hanggang sa pumasok ang suspect na Briton na lasing. Dito, bigla na lamang sinuntok ng suspect sa kaliwang panga ang biktima na ikinagulat ng resident medical officer na si alias Kyle. Humingi ng saklolo si Kyle sa security ng ospital kaya mabilis na binitbit ang suspect ng mga security na sina Paris, Gia at Jumel Duran. Bakit ina-identify yung pangalan nila kasi hindi naman sila suspect at hindi sila victim. So patuloy ang investigasyon ng pulisya sa kaso. Ayan, nanapak. Binibigyan na nga ng medical attention yung kanyang girlfriend pero ay lasing. Yes po, good morning. Okay po yung panahon. Okay ang lagay ng panahon. Meron lang ilan na bahagi ng kakalsadahan na may tubig, baha sa mga gilid-gilid.
At itong kababayan natin, na si Jessica Sanchez, 'di ba siya yung naging big champion sa AGT, America Got Talent. Nanganak na, 'di ba, buntis siya. Anak-anakan. Pero bilib sila despite na yung condition niya na napakalaki ng kanyang tiyan, buntis at malapit ng mga anak, ay kayang-kaya pa rin niya yung mga matataas. At siya yung lumabas na champion. At nanganak na nga. At talaga, sabi niya, Jessica Sanchez gives birth the same night as the finale. Pagkatapos na siya ay deklarang champion ng season 20 ng America Got Talent. Kumustahin nga natin ang bayan ng Calasiao. Ano ba yung mga advisories na nakapost sa kanilang Facebook page ng Calasiao Information Office? Mga videos yung nakikita natin dito na nakapost. Ayan, 9 hours ago, paalala sa publiko, asahan ang posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko dahil sa gaganaping motorcade ngayong araw, mamaya 8:30 ng umaga. Ito'y para sa motorcade na gaganapin kasabay ng pagdiriwang ng intramurals ng Philippine College of Science and Technology o kaya PCST. 8:30 ng umaga. Sana ay nakapasok na kayo sa mga office o kaya naihatid nyo na yung mga bata sa kanilang mga schools. Siyempre, yung klase, yung holding ng klase, localized po yan. Depende sa nasa na. Pag dito sa Dagupan, sinabi po localized, so nasa principal na po sa school ang magdi-declare kung walang physical na pasok ang mga bata. Pero ulitin po natin dyan sa bayan ng Calasiao, asahan daw yung posibleng pagbagal ng daloy ng trapiko dahil sa gaganaping motorcade ngayong umaga na mag-uumpisa bandang 8:00 ng umaga, 8:30 ng umaga para naman sa motorcade ng kasabay ng pagdiriwang ng intramurals ng Philippine College of Science and Technology. Nasa bungad pa naman to, paggaling Dagupan, nasa bungad yan. At saka malapit sa BIR. 6:32 na ng umaga, babalik po ang Orly in the Morning. Orly in the Morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Gum4 is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito.
Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nanggagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo at #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy, Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira. Pising, tan nanduruman Ricardo para panangan. Narumog yung at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay, magaan ang buhay sa
time. It is now 6:40. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Alas 6:41 na po mga kaibigan, kayo pa rin po ay nakikinig sa Orly in the Morning. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro, kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragile. Kahapon nga po ay yung pagbubukas ng Negosyo Expo dyan sa may CSA stage sa Lucao. Yan yung mga may oras ngayon, libre po yung mga seminars nila, iba't ibang topics. Take advantage pag may mga ganyan. Tapos meron silang exhibit, may mga exhibitor po doon. Meron yung mga pwedeng maging negosyo, pwedeng magpatulong, o kaya pwedeng kung baka kailangan nyo ng freight forwarder o yung pag gusto nyong mag-import mula sa China, meron ding company po doon. Yan, Negosyo Expo hanggang ngayong araw na lang po yan, hanggang mamayang hapon. So, nagkaroon po tayo ng pagkakataon. Mamaya babahagi ko sa inyo part ng speech ni Mayor Belen Fernandez dahil siya yung nagbigay ng welcome message. At alam naman ng lahat na siya ay lumaki sa mundo ng negosyo at sa murang edad ay nasa negosyo na siya, tumutulong sa kanilang negosyo. And sabi nga ni Kaaron Susan nung sa City Grocery ba? Doon unang nag-work si Kaaron Susan. Sabi niya, kikita niya noon, pagdating daw ni Mayor Belen noon, from school, no kolehiyo, ay diretso na nagtatrabaho na doon sa kanilang City Grocery. Meron lang ako ipaparinig sa inyo. Panayam po namin kay Mr. Jefferson Livara ng Live Media. Sila yung organizer ng nasabing Negosyo Expo. May mapupulot pong aral dito para sa lahat, para sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo. However, small po yan, gaano man kaliit po yan, o kaya medium size, or meron kayong pangkapital talaga, malaki, malakas ang loob. Walang maliit lang yung kapital. Ay ngayon po, ang dami pong mga negosyong maliliit na nagpa-pop up, as literal pop up, yung come and go dun sa isang lugar. At karamihan sa mga nagnenegosyo na ganyan, iba lang po yung mga nakagarong na yung garong na meron silang mga tusok-tusok. Ito yung hotdog, kikiam, fishball, etc. Meron naman ngayon mga karamihan yung pop up na negosyo, yung yan sa isang lugar na alam nilang dinadaanan ng mga tao. Pop up pag early evening, set up na sila coffee. Dahil ang mga tao ngayon mahilig ng magkape o kaya mahilig na gumastos. Magkape ng 100 pesos plus ang presyo. Anyway, pakinggan po natin itong si Mr. Jefferson Livara ng Live Media patungkol nga sa kanilang Negosyo Expo at patungkol sa pagnenegosyo. And sa mga gustong maging entrepreneurs, sa mga season na negosyante. Okay, ko lang to, i-back ko lang ng konti, ulitin ko. The Negosyo Expo is actually, it is geared para sa mga aspiring na negosyante, sa mga season na negosyante, and sa mga gustong maging entrepreneurs. Dahil itong Negosyo Expo ay isang avenue or isang area kung saan all-in-one na po lahat. From trainings, nandito na, iti-train namin kayo. We'll teach you how to start a business. We'll teach you how to become a businessman, how to become an entrepreneur. And pagkatapos doon po sa likod natin, mayroon tayong mga stalls po, mga booth. Kung sasabihin nila,
wala akong pera, hindi ko alam mag-start ng business. Nandito po yung mga sources ninyo kung paano kayo mag-start with a capital. And then kung hindi nyo alam kung saan kayo mag-start ng business, may mga iba't ibang exhibitors po tayo na mayroong mga iba't ibang products na ino-offer. Package po ito, business packages para kayo mag-start. So ilan po lahat yung exhibitors? All in all, we have around more or less around 50 exhibitors. Nakategorize sila based on the premium, and then mayroon din yung mga table stalls lang. Pero paano pong magpili sa mga exhibitors? Actually, yung mga exhibitors po namin, tinignan po namin lahat ng mga exhibitors, they offer a business package. Kung hindi sila nag-o-offer ng business package, hindi po sila mapipili as an exhibitor. Kaya lahat po ng mga nandito, it is a means wherein you can have additional income or you can earn a business with. Sir, bakit po Pangasinan? Pangasinan? Bakit po? Yeah, because number one, first of all, Pangasinan is a very promising province. Development, pupunta po dito sa Pangasinan. Kung napapansin niyo ang development na dito sa part ng Bulacan, then Pampanga, and then susunod po dyan, New Clark City, Tarlac. Ang susunod po dyan, Pangasinan. That's why we are preparing the way sa mas darating pang mga avenues wherein makakapag-put up ng mga businesses yung mga taga Pangasinan, specifically dito sa Dagupan as a center. Sir, magkano yung pinakamura na pwede nilang mga dito na package at yung pinakamataas na price? Yung pinakamura, actually, you can start with zero capital. Meron tayong mga nag-offer dyan ng zero capital because parang mag-i-agent ka sa kanila. Later on, magkakaroon yung mga talks, i-discuss ng mga representatives nila kung ano yung mga businesses nila. Meron kasing parang online virtual assistant wherein you can do business sa mismong bahay. And then yung seminar, yung training, how to start a business, libre po yan. Ino-offer po namin. Kaya wala pong dahilan para hindi po kayong maging isang entrepreneur. Yung mga sumali po dito, kasi natin mga estudyante po yung kinapin. Yeah, the first day, yung mga estudyante, and then later on, mga pupunta rin yung mga professionals natin, yung mga offices. Okay. Sila po yung mga susunod. Of course, ngayon meron silang mga pasok. Pero we invited each and everyone. We also have the PNP pala na hindi ko nabanggit kanina na pumunta. Also the academy and also private persons na pumunta. Free naman po ito. Open po sa lahat ng gustong magnegosyo. Wala po tayong entrance fee. Wala rin pre-registration? Free registration po siya sa mga gustong pumunta dito. Libre po. So ayan po si Mr. Jefferson Livera ng Live Media. So bukas pa rin hanggang ngayon, hanggang mamayang hapon itong Negosyo Expo. Gaya ng sabi ko kanina, pwede kayong makinig doon sa mga seminars. Libre naman po yan, iba't ibang topic. Pwede kayong umikot doon sa expo o kayo doon sa exhibit. At ibahagi ko lang yung opening remarks kahapon ni Mayor Belen Fernandez. Hiningi ko yung kopya. Sabi niya, kasi alam po natin, hindi lang naman siya mayor ng lungsod ng Dagupan. Kumbaga, kung sa experience sa pagninegosyo ay meron siya dyan sa lumaki sa negosyo, nung umpisa sa negosyo ng kanilang mga magulang. Sabi niya dito, when I was a little kid, ayan, kunento po niya, negosyo na po negosyante na po ang aking mga magulang. Tumutulong po ako noon sa aming maliit na grocery, yan ngayong nasa downtown. Doon ko natutunan ang pinakamahalagang aral, sabi niya, ang katapatan sa oras at katapatan sa tao. Dagdag pa ni Mayor Belen, sabi niya, my parents always reminded me to use time wisely, be loyal, and always be honest. Those lessons became the foundation not only of my business perspective but also of how I serve as your mayor today, kwento. Sa negosyo natuto tayo
Natututo tayo mula sa ating pagkakamali. Mistakes are not failures, they are lessons waiting to be embraced. Ang mahalaga, natututo tayo at nagpapatuloy. If you want to earn more, learn more, that's basic. Ayan, sa mga negosyante, ay may anak po silang mga nagnenegosyo. May it be online, yung mga crochet, yung mga maliliit na bagay, pero meron silang market, yung mga kapwa nilang mga estudyante. Ito, yung sabi ni Mary Belen Fernandez, ang mahalaga, natututo tayo at nagpapatuloy. If you want to earn more, learn more, that's basic, sabi niya. That's why always be humble, always show courtesy and respect. Totoo pa rin hanggang ngayon ang kasabihang customers are always right. Kahit hindi natin laging sang-ayunan ang kanilang puna, we can disagree without being disrespectful. Kaya kung may reklamo, we listen because feedbacks, whether good or bad, is the fuel of improvement, sabi niya. At sa mga young aspiring entrepreneurs, sabi po ni Mayor Belen, don't be afraid to start small. Don't be afraid to make mistakes. Keep learning, keep innovating, and keep listening. And kahit na successful ka na, never stop learning because the moment we stop learning is the moment we stop growing. And let your business not only be a source of income but also a source of inspiration. Build with honesty, serve with respect, and grow with humility. Napakagandang mensahe para sa mga mag-uumpisa o gustong magnegosyo, sa mga young entrepreneurs, dahil talaga naman po ang dami-daming mga estudyante ngayon, hindi lang sa kolehiyo, even sa high school at saka elementary, ang dami yung nagnenegosyo. Mas aware ngayon ang mga kabataan sa pagnenegosyo dahil alam nilang may oportunidad at saka may market. Mga simpleng pakapay-kapay lang dahil ang hilig na po yung mga cold drinks, yung mga shake at saka syempre yung hot coffee. Pero 'di ba, kahit naman tayo, ilan sa atin nagnego-negosyo naman nung bata tayo, 'di ba? Pwedeng magdala ng paninda sa school, yung mga cornic, yung mga candy, bubble gum, yung bunot-bunot, bubunot kang ganyan, nasa loob nung binunot mong maliit na papel kung ano yung premyo mo. At yung premyo, andun na rin, nakasabit na rin dun sa parang poster type na paninda. O kaya pagdating naman ng summer, di ba, nagtitinda ng ice candy, yan yung mga umpisa eh. O kaya nagre-repack ng mga noon, nagtinda rin ako. Bibili ako ng kilo per kilo. May 1-2 kilo, ganun lang kasi maliit yung puhunan. Bibili ako noon ng paminta dun sa Urdaneta, dun sa Bagsakan. Ano yung paminta? Pamintang buo, pamintang durog, pamintang powder. Tapos iriripak ko yung bawang. Nabibiling bawang na pwede mong iripak, depende sa depende sa sizes, 'di ba? Yung isang piraso ng bawang pag tinanggal mo yung mga butil nun, magiging iba't ibang sizes. So meron yung isang pack, isang lagayan, yung malaki. So kung medyo mas maliit yung butil, ilagay mo 2, o kaya yung pinakamaliit na mga butil na ng bawang, dadamihan. At ang nanay ko nun, si mamang ko, si Katoy mangi tunog ay talipapa dito sa Herero. Pero ngayon kasi meron pa ring mga nabibiling ganun pang benta sa sa mga sari-sari stores. Pero the point is talagang itong negosyo ay parang andyan, abot kamay ng bawat isa. It's a matter of yung pangkapital, yung lugar kung saan mo ibibenta, plus syempre yung market. Meron din yung ano ba yun, sa Go Negosyo, naman to, Concepcion. May mga pa-seminars din sila. Tapos ka-tie up nila sa kung minsan kasama nila ang DTI
ang DTI, meron din silang yung tinatawag na Mentor Me, yung pagbibigay naman ng seminar para sa mga entrepreneurs. Ito naman yung, siyempre pag sinabing DTI, yung mga participants diyan, majority ay yung nakapag-umpisa na, ako ay mag-umpisa, kailangan ng pangalan, i-rehistro sa DTI yung kanilang negosyo. At marami po yung yung natulungan na ng DTI mula umpisa. Syempre ang umpisa niyan, kailangan mo i-rehistro ang iyong yung business name. Tapos pag ang daming mga tulong na naibabahagi ang DTI. Like for example, yung nag-tour, kasama ako sa tour nitong nakaraan. Ito yung Ranyag Region 1 Creative Tour sa ilang bahagi ng Pangasinan at saka La Union. Ayan, meron yung mga assistants, etong mga negosyante na to, yung mga negosyo nila, nakatanggap sila ng assistance in iba't ibang klase ng assistance from Department of Trade and Industry dito sa lalawigan o kaya sa rehiyon. Tapos sa DOST, ayan, further enhancement nung kanilang negosyo, kasama na dyan yung packaging, enhancement ng kanilang produkto. So tingnan ko lang itong sinabi kong Go Negosyo. Go Negosyo. So meron silang mga national summits, 3M on Wheels. Ito na yung sinasabi kong mentorship. 3M on Wheels is a free nationwide mentorship program designed as a quick-stop mentoring platform for capacity building development of entrepreneurs through on-site mentorship encounters across the country. Ito, the right term. Yung sinasabi kong mga kabataan na nagnenegosyo. Youthpreneur. Entrepreneur, mga kabataang entrepreneur, youthpreneur. So Go Negosyo is a Go Negosyo first entrepreneurship mentoring event designed for Filipino youth, especially for senior high school students. It aims to nurture the next generation of Filipino entrepreneurs to offer entrepreneurship as an alternative to traditional employment. Alternative na pala to. Pero syempre meron yung mga negosyo kasi na short term ba, tapos nag-iiba na naman, biglang mag-shift, ibang klase ng paninda. Kailangan itong mga youthpreneurs, mga young entrepreneurs, at yung mga negosyante, lalo na yung malilit na negosyante, na palaging naka-look out, kumbaga, sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran. Titignan nila kung sa kanilang pamamasyal o paglalakad. Kasi kahit sa paglalakad lang, kahit sa downtown, kumbaga pag dito sa Dagupan, pag pupunta kayo sa palengke, lalakad kayo, titignan nyo yung mga sa sidewalks, ano ba yung mga tinitinda dyan, ano yung mga pinipilahan. Tignan nyo, pag-aralan nyo, ano yung alam mo na produkto, kumpara mo yan sa mga existing na negosyo sa produkto nila. Plus, syempre, kung minsan kailangan din yung hindi yung tingin lang, kailangan tikman mo. Dahil ikaw mismo, dapat alam mo, kung pagkain yung produkto mo, alam mo yung lasa. Kung pagkain, inumin, alam mo yung lasa. So, ganyan po yung, yung pagnenegosyo. So, ang dami na pong platforms actually na pwedeng makatulong sa mga kabataan, lalo na yung mga youthpreneurs. Parang dun sa tourism exhibit ng Lingayen, itong nakaraan pumunta ako doon. Interesado ako doon sa crochet, yung paggaganchilyo, dahil ang dami ng mga produkto, di ba, May? Hindi lang bags, hindi lang yung yung typical na pang pillowcase, mga traditional yon. Meron na silang mga sling bags, meron silang mga pang sombrero para sa mga pets, para sa aso, para sa pusa. Merong yung sabi ko nga, yung bouquet, flowers na. Siyempre pag ganyan, unang mga tatanong mo, anong klase yung yarn o kaya sinulid na ginagamit? Saan nabibili? Anong klaseng needle? Anong point? Anong number?
Kasi yung doon, yung hook niya depende sa kapal ng sinulid. So, ganyan. Maging mapagmatsyag, magtanong. Hindi po masama yung gumaya. Basta make sure na meron kang sariling identity. O kaya, ginaya mo, make sure na okay yung lasa ng paninda mo. Hindi lang yung ginaya mo, gaya-gaya, hindi mo naman i-improve o kaya inayos. Ay, kung yung ginaya mo, tinikman mo, hindi gaanong masarap, pero yung ang gusto mong inegosyo, meron kang maliit na puhunan, i-enhance mo, ayusin mo. Kung sa luto-luto, preparation ng mga drinks na yan, ang dami ng mga instructional videos sa YouTube. Yan ang malaking tulong po. Alas 7 na ng umaga, babalik po ang Early in the Morning. Early in the morning. DWIC. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang nanarasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Oras na po natin mga kaibigan. Alas 7:08 na po sa pangalawang bahagi po ng Orly in the Morning. Kasama niyo pa rin Liway Manantane Paragire. Good morning kay Sofia Mamaril Matias. Magandang umaga po sa inyo. Ernesto Mosada Jr. Kay Glory Sanchez Maramba. Ganun din kay Romy Maniklang Zabala. Good morning po. Kuya Mar Zabala, dyan sa may Highlander, Mayombo. Ganun din kay Rolf Quirol, Baki Husay, Sarlo Gonzales, Dan Ramos, Rafael Acosta Mangaliag Jr., Bobby Seraldez, Ernest, kay Joey Mendoza Dararoy. Good morning, Sir Joey. Kumusta po kayo? Kay Kaaron Jojo Bauson, Tana Mencias, Gary Dalisay, Gracielda Matro, at syempre kay Nanay Dading dyan sa Tubeng, Wally Kagiwa, Maxi Solis, Glory Sanchez Maramba, Sir Roberto Nimer, good morning. Kay Ifar, o kay Rafi, Rokam, Makor. Ayan, yung mga binadibaliktad. Sa regular session ng Sangguniang Panlalawigan noong Lunes, isa sa mga pinag-usapan po doon, naka-agenda, ito pong patungkol sa pagbabawal sa pagdala na pagpasok ng mga baril
hindi lang sa Capitol Building kundi sa iba't ibang Provincial Capitol Building. So, pakinggan po natin yung explanation dito ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino para malaman po ng lahat kung paano ba, how di Carabao, may mga penalties ba, anong gagawin. Ito po, pakinggan po natin si Vice Governor Mark D. Guzman Lambino ng lalawigan ng Pangasinan. Like I said, Section 9 po niyan nakalagay, iwanan po natin sa GSO yung proper implementation. They'll have to do consultations din sa ating mga hospital, sa ating facilities, kung ano po yung level of security and frisking, ano po mga equipment or ang kailangan idagdag. But definitely, we need to increase security. This is, of course, in response to some reports or incidents that happened in the previous months in other LGUs. Ayaw po natin maulit yun, especially even what happened here in the province, yung nangyari po sa mga hospital natin. So we want to increase the security, make sure na ligtas po, hindi lang po yung mga opisyal o mga bisita, pero lahat po natin mga kababayan na nagpupunta at nag-avail po ng serbisyo ng provincial government. First time mangyari ito? We'll have to do something about security there, of course. Implemented. This is not about the This will be implemented subject to the completion of the IRR for this. At saka publication purposes po yan. Ordinances po yan. Ordinance po yan. Kasi yung resolution is for the committee report, pero ordinance po yan. Hindi po resolution. Tayo ng X-ray dito. Ang target po nila is mga scanning machines. At the least, may mga wands sa ibang facilities. So magkakaroon po ng mga scanning machines, parang nakikita po sa mga, parang ganun po, yung mga wand, yung mga scanning wands, etc. So ganun po yung mga tinitignan na proposals po. Hintayin po natin yung proposal ng GSO tsaka ng security para po dyan. Sir, sa hospital, ano pong update dun sa super community Umingan, if I remember correctly, the governor said that it will be operational by first quarter of 2026. Nabanggit po niya sa Rosales last Friday. Yun po yung target. First quarter of 2026 yung Umingan super community. Yung Alcala, sir? Ongoing na rin po yung nagsimula na po. Ay, yung construction po ng Alcala, but I don't have the fixed timeline po. Hindi ko po nakita yung construction plan. Yung sa Umingan super community, first quarter of 2026 ang operation po niyan. Okay, from security hanggang sa naitanong natin, syempre kinumusta yung tapos na yung building actually. Tapos na yung building, kung ano na lang yung pangalan nito. Finishing touches siguro na lang. Pero 3-story building, napakalaking building, napakaluwang. Yung paglilipatan ng Umingan Community Hospital at ang bansag na nga dyan ay Super Community Hospital. Pero yung tungkol sa security, yung pagbabawal ng pagpasok ng baril sa mga government hospitals, sa Capitol, yung GSO ang gagawa. Pag-aaralan nilang maigi, hindi naman i-implement kaagad yan, pag-aaralang maigi, at plus syempre may mga gadgets, mga equipment na kailangan para naman to make sure, parang yung, di ba, pagpapasok kayo sa ilang mga government buildings, papasok kayo sa, like for example, gandang ehemplo yan sa airport, di ba, bawat section na papasukan nyo doon ay merong, anong pangalan doon? Yung detector ba at scanning, pero naman sa mga luggages na yon. Ito ay to further itong security dahil para hindi mangyari, sabi nga ni Vice Gov, yung nangyari sa ibang mga local government units, sa ibang bayan outside Pangasinan, or hindi na rin mangyari yung nangyari sa pinaka-recent dito sa ospital sa Lingayen, pero ito naman, wala naman silang baril pero napasok. I-enhance yung security, kumbaga, para hindi na maulit na may nailalabas na pasyente, na hindi na wala ng proper documents, na ilabas yung baby, yung nanay andun pa sa loob, pinaprocess pa lang yung kanilang papeles para makalabas na. Yung mga ganyan, palagi tignan natin yung positive side. Yung sa deliberation, sa session, na pag-usapan din, paano naman yung security, like for example, ng gobernador o ng mga VIPs, ayan, may bilang lang at sila ay dapat
Ang sabi nga, hindi porke yung isang tao meron kang license to carry firearm ay pupwede na, o license na i-transport mo yung iyong baril ay pupwede na, hindi. May kailangan pa ganyan, sumunod pa rin sa mga alituntunin ng isang lokal na pamahalaan o pribadong establishmento sa kanilang mga alituntunin kaugnay naman sa security. Balikan lang po natin yung nangyaring 6.9 magnitude na earthquake sa Cebu. Merong naitala na, naiulat na, merong isang namatay na bata. At syempre yung damages sa heritage churches sa Cebu. So yung initial na report, ito yung tinitignan natin yung Inquirer.net. A magnitude 6.9 earthquake struck off Cebu on Tuesday night, killing at least one person. Damaging heritage churches and other structures and knocking out power in parts of the central Philippines. Yung paalala at warning ng PHIVOLCS, yung possible minor sea level disturbance, and urge yung mga residente ng Leyte at saka Cebu kasama na ang Biliran, mga probinsya na yan, to stay away from the coast. The Pacific Tsunami Warning Center said there was no tsunami threat naman, pero yung pag-iingat nga. Yun yung nangyari, yung ayon sa mga otoridad, yung namatay na bata doon sa San Remigio Town sa Cebu, siya ay nadaganan ng nag-collapse na wall. Doon sira sa Barangay Luok. All of San Remigio bayan, isa sa mga bayan sa Cebu, sustained quite a lot of damage, sabi dito. But the child mentioned as a casualty was in Barangay Luok, reportedly asleep. Siyempre, anong oras na yon? Naugiplare, ugugaw na uman. Maraming heritage churches ang na-damage din. Naalala lang natin yung nangyari doon sa Tacloban. Anong province na ba? Tagbilaran ba? Yung stretch na from Tacloban to dire-diretso yun kasi hanggang dun sa may bayan kung saan matatagpuan yung Chocolate Hills, lahat halos ng mga old churches affected. Nung pumunta kami dyan, dun kami tumira sa may bayan ng Baclayon. Well known kasi dyan syempre Tacloban City. Pero Tagbilaran, Tacloban isa sa Leyte. Tagbilaran. Ayan, Tagbilaran. Doon kami tumira, nagstay sa isang homestay sa may bayan ng Baclayon. Yun yung bayan ni Cesar Montano. Sa lahat ng churches sa lugar na yon, sa probinsya na yon, pinaka-old yung sa may Baclayon. Ang laki ng damage. At nagkataon, ayan, kasama namin si Kaaron Cesar ng Philippine Star. So nakapag-submit siya ng photo report. Tapos nung ayug-yug, ayan, merong file photo. Meron din akong file photo noon kaya lang yun yata yung nawalang cellphone ko noon. So, intensity 5 sa Argao, Cebu, bayan ng Argao, Cebu, sa Lapu-Lapu City, Tacloban City, hanggang doon. Sipalay City, Negros Occidental, Tacloban City, island, malaking isla itong Cebu, so nakahiwala yung Tacloban, yet intensity 5. Intensity 4 naman sa San Fernando, Cebu, Bulan, Bulusan, and Kasiguran, Sorsogon. Sa Rojas City, Capiz, Rojas City sa probinsya ng Capiz. Himamaylan City sa Negros Occidental, Ubay sa Bohol, Lawaan sa Eastern Samar, Lawang sa Northern Samar, Catbologan City sa Samar, Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Yan, intensity 4. Ang lawak ng naapektuhan. Intensity 3 naman sa Legazpi City, Albay, sa Iriga City ng Camarines Sur, sa bayan ng Donsol sa Sorsogon at sa Tibiao sa bayan ng Antique.
At marami pa yung nakaramdam nung nasabing lindol o kaya yagyeg. Eto naman sa lagay naman ng panahon, ang Pag-asa binabantayan nila si Paulo. Sino tong si Paulo? Isang low pressure area o kaya LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility o kaya PAR na may medium chance na maging bagyo ang patuloy na binabantayan ng Pag-asa. At oras na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at maging bagyo, siya ay tatawaging Paulo. Namataan ang LPA sa layong 1,360 kilometro silangan ng Southern Luzon at sa ngayon ay wala pang direktang epekto sa bansa ang nasabing LPA. Samantala, dagdag na balita, ito pa rin ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang mananatiling dominant weather system sa bansa sa susunod na 24 hours. At maaring magdulot ito ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, kagaya kahapon ng hapon, hindi lang siya kalat-kalat, biglang buhos ng napakalakas na ulan. So kalat-kalat na pag-ulan sa bahagi ng Metro Manila, Bicol Region, Bulacan, Rizal at Quezon, habang isolated rain showers ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. So isolated pala yung kahapon. Nanggugulat itong ulan. Good morning kay Bona Mendoza, ganun din kay, nabasa ko na si Maxi Solis, kay Mamata and Tropa and Desivian. Okay, break muna tayo, Kaaron Richard, habang meron akong papadalhan ng mensahe. Mahaba pa rin po yung ating oras, hanggang alas 8 po tayo, pero ang oras ngayon ay alas 7:22 na ng umaga. Paalala muna, break muna po tayo. Early in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na
parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagtatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, lagi 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, sa labas sa ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Alas 7:30 na mga kaibigan. Good morning kay Sir Herbert Harris Perez. Kaibigan po natin dyan sa Dagupan City National High School Junior High. Yan, sabi niya nakikinig sila habang nagda-drive papunta sa school. Baka by this time nasa school na siya. At ayon sa kanya, tinanong ko kasi kung kumusta na yung lagay ng wala na bang tubig sa loob ng campus, Dagupan City. Konti na lang po, sabi niya. Accessible na po lahat ng buildings. That's good news naman, and pagbati po natin sa lahat ng mga teachers na para maiprepara yung mga silid-aralan para sa pagbabalik ng mga estudyante after nung baha-baha. Siyempre, andyan yung todo-todong paglilinis. Sa loob ng classroom at sa labas, siyempre kailangan na matanggal yung mga lumot, kailangan kuskusin, scrub yung harapan ng mga classrooms para hindi madulas. Good morning po, Sir Herbert. Maraming salamat. Ayan, co-worker ko yan nung tayo po ay naging presidente ng PTA sa Dagupan City National High School. Balita naman sa Kapitolyo, pero bago ako pumunta pala sa balita sa Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan, update lang po. Ito naman ay nakapost sa Sunstar Cebu sa kanilang Facebook page. Ang sabi po dito, yung balita natin kanina, meron nang naitala na isa na namatay, nadaganan ng nag-collapse na dingding ng wall. Ito naman sa update ng Sunstar Cebu, ang sabi po dito, at least 7 people were killed after houses collapse in Yolanda Village, Pulambato sa Bogo City. Pagkatapos nga ng 6.9 magnitude earthquake na tumama sa Cebu at ilang bahagi ng Visayas nitong kagabi. Pero balita naman mula sa Kapitolyo, ayan, nagkaroon po ng Provincial Solid Waste Management Board third quarter meeting ginanap sa Alaminos City. At ang provincial government ng Pangasinan, kanilang ni-reaffirm yung kanilang commitment tungkol sa cleaner and greener environment as this Provincial Solid Waste Management Board. Ito nga yung kanilang binahagi na dun sa ginanap na board meeting ng Provincial Solid Waste Management Board. Third quarter meeting. Merong 69 na mga representatives mula sa 23 local government units dito sa lalawigan. At naging highlight sa nasabing pagpupulong ay yung review ng compliance ng bawat locality sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o kaya yung tinatawag na Republic Act 9003. Nagkaroon din ng eleksyon ng mga bagong opisyalis ng Pangasinan Environment and Natural Resources Organization for the period 2025 hanggang 2028. So ang bagong elect na presidente nila ay yung kaibigan nating napakabait at napaka-sweet ng boses, napakalambing, si Ma'am Rosalie Aurelo ng Alaminos City, elected president
ng nasabing Pangasinan Environment and Natural Resources Organization. Vice President for Internal Affairs si RJ Garcia ng Pozo Rubio. Ibig sabihin, Enro Officer ang mga ito. At saka, ayan, sa Solid Waste Management. Vice President for External Affairs si Marvin Masyarinya ng Infanta. Secretary si Attorney V. Marie Vengua ng Umingan. Assistant Secretary Cecil Cayaon ng Bulinaw. Ang Treasurer naman ay si Rose Ogbinar ng Mapandan at Assistant Treasurer si Rochelle Siyahon Bautista. Ayan, ito pong binabanggit ko, nire-recite ko. Sila po yung bagong opisyales ng Pangasinan Environment and Natural Resources Organization for 2005 hanggang 2025 hanggang 2028. Elected auditors naman si Jelly Saldivar ng Batsista at Roberto Orlanda ng Alcala. Business managers si Malin Torio ng Bayambang at Marilyn De Gracia ng Santa Maria. PIO for Western Pangasinan si Shirley Salcedo ng Bani at PIO for Eastern Pangasinan si Nancy Aligam ng Balungao. At meron din silang inelect na mga district representatives. For District 1 si Cheryl Uson ng Sual. For District 2 si Grace Satueto ng Lingayen. For District 3 naman si Mark Caspilan ng Calasiao. For District 4 si Antonio Soprimido ng San Fabian. District 5 si Emily Lucero ng Urdaneta City at District 6 si Crismar Olivas ng Asingan. So, naging highlight din yung exhibit kung saan showcase yung iba't ibang recycled products na iprinipara galing sa iba't ibang LGUs. Siyempre, may maraming entry si Ma'am Jelly ng Basista. Meron silang mga bags from recycled materials. Ayan, produkto ng iba't ibang bayan. May nakita rin akong oath-taking din. Nag-take na ng oath yung, ayan, naibalita ko actually to nung kahapon o nung isang araw. Yung bagong halal naman na opisyales ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. Ang president ay si Councilor Martin Raul Sison II ng Orbistondo. Dati po siyang nag-serve siya as mayor ng bayan ng Orbistondo. Vice President naman si Councilor Anafiel Cruz Lauraya ng Rosales. SecGen si Councilor John Marion Fontelera ng Alaminos City. Treasurer si Councilor Maria Teresa Socorro Perez Nagyat ng Urdaneta City. Auditor naman si Councilor Jamil Susan Sison ng Villasis. Kapatid dito ni Board Member Nicoli John Sison. PRO si Councilor Jalen Alipio ng Binmalay at Business Manager si Councilor Vincent Nathaniel Arenas ng Malasiki. Pamangkin nito naman ni Congresswoman Rachel Arenas ng 3rd District. At ang Board of Directors, ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Si Councilor Rolly Abalos ng Mangaldan, Councilor William Aradanas ng Binalunan, Councilor Ronald Katabay ng Bani, Councilor Nika Ching ng Manawag, Councilor Michael D. ng Tayug, Councilor Gabriel Macaraag ng Lingayen, Councilor Monica Ramos ng Basista, and Councilor Carmina Risuelio, San Carlos City. At dahil nakapag-take oath na ang bagong presidente si Councilor Martin Raul Sison II, ang presidente kasi ng Philippine Councilors League, like for example, dito Pangasinan Chapter, magiging ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan representing the PCL. Ang miyembro po ng Sangguniang Panlalawigan dito sa lalawigan ng Pangasinan, meron tayong 6 na distrito times 2, tigda 2 representatives kada distrito, regular board members, so that's 12 kaagad. And then yung president ng SK Provincial Federation, ang president ng Liga ng mga Barangay Provincial Federation at yung presidente ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. Sila yung ex-officio members. So 12 plus 3, 15 members ang Sangguniang Panlalawigan plus the presiding officer
si Vice Governor Mark de Guzman Lambino. Nakalimutan ko kailan, anong taon yon yung naipasa na kasi before, meron yung mga distrito sa lalawigan na dalawa yung kanilang regular representatives, meron yung isa. So napagkasunduan, nagpasa ng provincial law na lahat pare-pareho na, tig-2 representative regular board members kada distrito. Kaya we have 12 board members. Ang hindi pa nangyayari at mukhang malabong mangyari o kung mangyayari man, it will take more years bago mangyari. Etong redistricting ng lalawigan ng Pangasinan. Sabi nga po, ang probinsya ng Pangasinan ay qualified na yan sa 10 actually na distrito kung hindi ako nagkakamali. So ang minumove na nga lang, kahit gawin na lang 8. Kasi 6 districts po tayo, kaya lang wala. Hindi magkasundo, ang daming factors kaya hindi natutuloy. Pero yung ibang mga lalawigan, like for example last year, meron yung nakapag-redistricting, nadagdagan ng 1 o 2 yung distrito, yung kanilang mga distrito. Pag maging 8 kasi, like for example, magkaroon ng redistricting at matuloy maging 8, that will be magiging 8 yung ating congressman. Ma-additional funds for the province, mas liliit yung sakop nila, yung pondo nila, mas malaki yung mapupunta sa bawat proyekto. Kasi mas maliit na, liliit yung kanilang sakop. Hoping and praying na darating yung panahon na magkaroon ng redistricting talaga. Yung maganda yung sukat. Contiguous, kumbaga, ang bawat bahagi ng distrito. So, we're hoping and praying na dumating yung panahon na matuloy na nga yan. Siyempre, ang magsusulong niyan, mga representatives mula sa lalawigan. At yan ay pag-uusapan sa Kongreso. Mag-uumpisa, mag-emanate yung pag-uusap pa sa redistricting sa Kongreso. At kailangan maipasa doon. And then, hanggang sa magkaroon ng batas na pirmado ng presidente. Hoping. Yung mga gustong mag-tree planting projects, ito po yung tamang panahon dahil umuulan-ulan. Malaki po yung percentage na mabubuhay yung itatanim yung mga seedlings, mga fruit-bearing, mga forest trees at mga coconut. Pagbati pa rin, good morning kay Jane Jinky Alagadan, kay Sir Napoleon ko, magandang umaga po sa inyo. Kay Elias Jimboy Cariñoso de la Serna. Ayan, good morning. So ito sana wag mabuo itong pag nabuo kasi ang pangalan niya Paulo, sana hindi siya mabuo at wag pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung inaantabayanan, Balitang Nasyonal muna tayo. Etong si Romualdez at saka si Ko iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senator Lacson. Tignan nga natin to. Iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee para humarap sa susunod na pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez at ex-congressman kasi nag-resign na siya as party list sa kanilang nag-resign na siya as the representative ng kanilang party list, yung Ako Bicol. Ayan, iniimbitahan daw itong si Elizalde Ko. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng committee, na sa pamamagitan nito ay masisira ang pananaw ng ilang sektor na may kinikilingan, kinakampihan o kaya pinoprotektahan na ilang personalidad ang Blue Ribbon Committee. Dapat lang, di ba? Lalo na ito yung malalaking mga tao na inaakusahan at karapatan din nilang malinis o kaya marinig sila ng taong bayan at dapat silang umapir at umuwi itong si Zaldico.
Paliwanag ni Senator Lacson sa kaso ni Saldico, dating congressman, ay papadalhan siya ng invitation letter sa kanyang address, subalit dahil nasa abroad at tiyak na hindi sisipot kaya ipapadala na ang subpoena. Kung hindi pa rin sisipot ang dating kongresista ay show cause order na ang ipapadala sa kanya at pwedeng ipakontempt kung saan i-issuehan na siya ng warrant of arrest kung mabibigong dumalo. Habang kay Congressman Romualdez naman, congressman na lang yung kanyang titulo dahil nag-resign na rin siya as Speaker of the House of Representatives. Habang itong si Romualdez naman, idadaan ang imbitasyon nito kay House Speaker Faustino D. III bilang paggalang na rin sa interparliamentary courtesy sa pagitan ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sa ngayon, sinabi ni Senator Lacson na hinihintay pa ng committee ang ilang developments sa kaso bago magtakda ng susunod na pagdinig. At syempre, yan yung inaantabayanan ng taong bayan ng mga Pilipino. Yung pagsagot sa mga tanong sa committee hearing, sa Blue Ribbon Committee, nitong si dating House Speaker Romualdez at saka si ex-Congressman Elizalde. Pero kung titignan natin, nakakalamang ang party list. Alam niyo bakit? Parang itong kay Saldico. Ako Bicol party list representative siya. Siya yung number 1 nominee. Kasi merong 5 na nominees. Pero kung malaki yung boto na nakuha ng party list, they are makukuha nila hanggang maximum 3 seats. Like for example, etong si Ako Bicol, hindi ko alam kung 3 seats sila eh. Pero yung sabi ko nga, nakakalamang itong mga party list. Unfair. Why? Parang itong si ex-congressman Elizalde, nag-resign siya. Pero dahil number 1 nominee nga siya, finilapan yung nabakante niya. Samantalang, sabi nga ng ilan, may mga nabasa na tayong reaksyon ng mga regular congressman. Unfair. Samantalang kung ang isang kongresista ay nag-resign o kaya namatay, mananatiling bakante at walang congressman yung kanyang distrito. So nagde-designate na lang ng caretaker na congressman din. Di ba unfair? Hindi magkakaroon ng special election. Unlike pag ito, di ba, party list, nag-resign yung number 1 nominee o nag-resign yung nominee, fifilapan. Parang yung tingog party list nitong si mag-asawang Romualdez. 5 nominees. Pag nag-apply o nag-file ng COC yung party list, kailangan nakalagay doon hanggang sa 5 na pangalan ng mga nominees. Ang ginagawa po dyan, pagalingan nga. Dati siyang nominee representing the tingog party list yung asawa ni Martin Romualdez. Natapos na yung 3 terms. So, number 4 nominee siya. So, pasok. Kuha nila 3 seats. Paano nila makukuha? Itong si Martin Romualdez, kinungkong to namin yung congressman, kaya napakarami sa kanila ang nag-carry sa tingog party list. Kanya, nakakuha sila ng 3 seats. So, after the proclamation, eto na. So, number 1 nominee, yung anak ni Martin Romualdez at saka ni Yeda. Tapos, nag-resign doon sa party list nila yung number 2 and number 3. Kaya umakyat itong si Yeda, dati siyang party list representatives, umakyat siya, pasok na siya doon sa top 3. Kaya, congresswoman din siya. O din sa tingog party list, mag-ina yung number 1 and number 2 nomina nila na congressman. O, di ba? So, yan yung napala ng marami na ibinoto nila ang tingog party list. Ayan. Nilaro-laro ng pamilya ni Martin Romualdez. Bakit natin nasabi? Kasi syempre, parang yun, number 1 nominee yung anak. Nag-resign yung number 2 and number 3. Number 4 si Yeda. Pasok siya as congressman ulit. Kaya tuloy tayo dito sa Pangasinan. Supposed to be, meron tayong 2, +1, +2. na party list. Group sana, number 1 dyan, ang Abono party list, na for the first time ay hindi nakakuha ng isang upuan. So, tapos yung
API. Yung party list naman ni na former Governor Espino ay hindi rin nakakuha ng seat. So wala na. Tapos yung party list ni na Congressman, former party list representative Salo na taga Binmaley. Good morning kay Vice Mayor Mamenta na siya naman yung punong abala sa mga para sa yung party list, sir. Para laking tulong nun, ha. Meron nag-download sila ng pondo sa mga ospital. Like for example sa Region 1 Medical Center dito sa Lalawigan. Wala na rin. Plus yung tulungan tayo ni na dating Councilor Cisco J. Flores, hindi rin nakakuha. So wala tayong party list dito na homegrown, kumbaga, dito sa Pangasinan. Unlike sa ibang mga lalawigan, meron silang 2, meron silang 1, tayo wala. Meron pa ba tayong break, Kaarong Richard, o dire-diretso na tayo? Diretso na. Kaway-kaway parang kaway ng Miss Universe. Meron na lamang po tayong 10 minuto bago mag alas 8 ng umaga, pero mamayang hapon, takip silim, kumbaga, mamaya magkakaroon po ng mga activities ang Inner Wheel Clubs of the Philippines District 379, kasama po ang iba pang mga distrito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, I know of 2 activities. Yung pink lighting ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, gaganapin naman, iilawan ng pink pansamantala, mamayang bandang alas 6. Yung marker ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, dyan sa may Bunuan, sa highway, dyan sa Bunuan. Pero ito ay bahagi ng Bunuan Gusot. Katabi ng opisina ng CDA, Cooperative Development Authority, CDA, dyan sa may Bunuan Highway. Tapos ang District 379, ayan, for the second year, papailawan naman yung facade ng Provincial Capitol Building sa Capitol Complex sa Lingayen. Ano yung pink? Ito po ay PCS, Inner Wheel, nagkakaisa sa pagsugpo sa cancer. So, October 1, 2025, simultaneous pink lighting activity to increase breast cancer awareness. Kaya sa mga taga dyan sa Lingayen, lalo na yung sa mga malapit sa Capitol Building, pwede rin po kayong pumunta doon, manood, makisali, magmatsyag. Dito sa pink lighting for the second year on the same date, makikita nyo po yung buong facade. Ngayon puting-puti yung kulay ng Capitol Building, pero mamayang gabi, alas 6, magiging pink po yan para naman sa simultaneous pink lighting activity to increase breast cancer awareness. Ito ay campaign para sa mga kababaihan, awareness plus, hindi lang awareness, kasama sa campaign yung magpa-check up. At syempre, ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, president po namin dyan, si President Mel Garcia. Sabi ko nga mamaya, dyan naman sa sa Lingayen, sa Bunuan. Good morning kay Caprici Abalos. Good morning, kumusta po kayo? And likewise, a blessed October sa inyo po. Ayan, sabi naman ng aking Ate Grace, yung sabi ko kanina yung mga negosyo, yung mga nagre-repack ng naranasan ko yan, mag-repack ng paminta at saka bawang. Magandang benta nun. Siyempre, ang mo dyan, market mo dyan, yung mga nagtitinda sa talipapa o pumunta ka sa palengke, ayan, pag early morning, ayan, yung mga naglalatag ng kanilang paninda. Sabi niya sa Balani, Ambonao, sa Kalasyaw, may mga housewives, ang business ay repacking ng paminta. May kanya-kanyang suki din sila.
Kailangan mo lang dyan, pag magre-repack ka na ganyan, meron kang mga karton, yung ibang ginagamit nila yung karton ng sigarilyo, o kung ano man yung available. Meron kayong mga poster, yung iba alam natin, pag eleksyon talaga iniipon nila yung mga poster. Ayan, ikakat lang yan, plus syempre yung maliliit na plastic, meron kang stapler, plus syempre yung produkto mo. Ang nire-repack dyan, marami, hindi lang paminta at bawang. Ganon din rin yung turmeric, iba't ibang powder ginagamit sa pagluluto. Ma'am Perla Fernando, good morning po. Sa LTO, tignan nga natin kung anong update sa LTO Dagupan. Sa Orly in the morning bukas, either makakasama nyo na po si Kaaron Orly or ako pa rin. Ganon. Habang wala pa siya, ako po yung makakasama nyo. Pero, ayan. LTO, wala pang, yung iba kasi inaantabayanan nila itong plate distribution caravan. Pero wala pang naka-schedule na caravan nila sa iba't ibang mall at iba't ibang lugar. Pero pwede naman kayong pumunta dyan sa kanilang mga opisina. Dyan sa may Bunuan, Binloc, or dito sa may BHF building dito sa Mayombo. Or kung saan man, kung kayo po ay kukuha ng plaka para sa inyong motorsiklo, pwede naman kayo pumunta sa anumang LTO office within Region 1. And in fact, dahil sabi nga ni Sir Romel Dawaton sa kagustuhan nilang marami to reach out sa mas marami pang mga nagmamayari ng motor, even on Saturdays, sila po ay bukas. So, sa club naman namin, pink lighting ceremony mamaya with our Inner Wheel Club of Downtown Dagupan sa marker ng aming club sa Bunuan, Bukig, alas 6 ng gabi. Actually, itong marker na to, so katabi niyang building, yung CDA, Cooperative Development Authority. Katapat ng CDA, across the road naman ay ang chapel ng Iglesia ni Cristo. So, dyan, makikita nyo later. At muli, yung imbitasyon po natin sa mga tagalinggayan na malapit yan sa may Kapitolyo. Samahan nyo kami and witness itong lighting ng pink lighting. Magiging pink yung facade, yung bandang harapan ng Kapitolyo. Siyempre, hindi pipinturahan yon. Sa lights lang. Pink, PCS, ibig sabihin ng P ay PCS, yun po yung Philippine College of Surgeons. PCS Inner Wheel, nagkakaisa sa pagsugpo sa cancer. Alas 6 ng gabi, ulitin ko, simultaneous pink lighting activity to increase breast cancer awareness. So, ang tuloy-tuloy po yung ginagawang investigation ng DPWH sa mga projects. Inuunan na siyempre yung flood control projects sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kung meron kayong alam, pwede niyong i-report. Pero huwag kayong magko-conclude kung bakit kaya nag-erode na ganito or whatever. Ang tignan, huwag kayong mag-conclude. I-report nyo, and then bahala na ang DPWH, lalo ng central office na mag-imbestiga. Dahil pwedeng maraming kadahilanan kung bakit ang isang wall ng concrete wall or even earth dike sa ilog ay gumuho. Maraming kadahilanan yan. Kaya
Antayin po natin yung mga explanations. Panghuling pagbati po natin, good morning sa mga suki po natin dyan, sa mga palengke. Siyempre, yun yung mga nakaswitch yung kanilang radyo na dire-diretso. Alam po natin naninibago kayo dahil ibang boses yung naririnig nyo. Pero it's either tomorrow sa mga susunod na araw, makakasama nyo na po si Ka-Aaron Orly Navarro. Galing sa, yan, siya po ay naka-official leave po siya. At syempre, ang programa namin ni Ka-Aaron Susan niya daw, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, ang Todo Balita. At magpapaalam na po ang inyong lingkod. Antabayanan po ang susunod na programa. Ito naman ay mula naman sa Hookup sa DWIC Manila. Sa ngalan ng aking partner sa technical, si Ka-Aaron Richard Olanday, at sa ngalan ni Ka-Aaron Orly Navarro, nakasama nyo naman po. Ako si Liway Manantan Iparagire, isang napakagandang umaga sa inyong lahat and safe driving sa mga nagdadrive. Orly in the morning. DWIC. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay